na itatanong mo, nagawa kaya nito ang gustong gawin bago namatay? Namahal ba niya yung tunay niyang mahal? Nakain ba niya ang gusto niyang kainin? Narating ba ang gustong marating? Nalasap ang ibig lasapin? O may pumigil, may kumulong, may sumikil, at nabuhay siya sa anino ng iba? Na yung buhay na ipinahiram sa kanya, hindi naman niya naipamuhay. Tapos ayan, graduate na. Ano-ano ba ang tunay na mahalaga at dapat na magawa habang buhay pa sa lupa? Isinilang at nabubuhay tayo, hindi para lang mag-survive at makaraos, kundi para lumasap ng deeply satisfying life na tugma sa at abot kaya ng pagiging tao, pagiging human. Hindi pilit, hindi yung pagod na pagod. John 10:10, sabi ng Panginoong Jesus, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Habang magandang basahin yan in the issue and in the context of spirituality and religiosity, hindi yan dapat makulong sa ganong reading lang, dahil dapat din niyang i-apply sa pang-araw-araw at practical na buhay. Full life ang intensyon ni Jesus. Dapat hindi tayo manakawan. Kasi sabi niya, the thief comes only to steal, kill, and destroy. A good full life is one that is saved from the thief and can be maintained without self-betrayal, exhaustion, or regret. Dapat kung magpapantay ang mga paa, kung i-cremate ka na, hindi mo lilingunin ang buhay mo, sinabi mong, I betrayed myself. I did not live for me. I did not live my life. At hindi ka dapat pagod na pagod o punong-puno ng panghihinayang at pagsisisi. Jesus wants a life for us that is sustainable, tapat sa Kanya at sa sarili, hindi ngarag, walang panghihinayang, walang pagsisisi. Yung sa dulo, pag tinatawag-tawag ka na, ay pwede mo sabihin sa buhay na, hanggang dito na lamang at maraming salamat. Hindi pa ako nakakainom ng gusto ko inumin, hindi pa ako nakakakain ng ganito, hindi pa ako nakakapagpakulay ng buhok na rainbow. Huwag muna. What to live for? How to live? Turuan niyo po kami, Panginoon, na masulit ang buhay na inyong ipinahiram. Buhay na tinubos ng iyong anak na si Jesus upang ito yung maging ganap, puno, makulay, masaya, makabuluhan. Paliwanagin niyo po ang aming isip. Hawiin niyo mula sa aming mga mata, mga takip na ibinigay ng mahabang panahon ng mga tradisyon, mga kaugalian, mga katuruan ng kung sino-sino, at makilala namin lubos ang iyong anak na si Jesus at masundan namin siya sa buhay na ganap at puspos. Kayo ang mangusap, Ama. Hinihiling namin ang kaliwanagan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Matthew 6:33-34, sabi ni Jesus, "Seek first His kingdom." Yung paghahari ng Diyos ang unahin natin. Hindi paghahari ng kung sino-sino, kundi paghahari ng Diyos na ipinakilala naman ng buong linaw ni Jesus. To live to the fullest, with greater freedom, stability, and fulfillment, seek God's truth in your heart and mind. Nandun ang Panginoon. Sabi niya, the kingdom is in you. Pag sa iba ka naghanap, kung kanino ka magtatanong, maaaring dumating yung panahon na kung gagraduate ka na ay lugi. Kaya huwag kung saan-saan maghanap. Submit your thoughts to God's inner rule. The living word is in our heart. Hindi sa falsehood
and rule ng magnanakaw. Yung tinukoy ni Jesus, the thief comes only to steal and kill and destroy. You've got to identify the thief para hindi mo siya payagang patuloy na nakawan ka. True search for God is an inward journey to God's kingdom in us. Luke 17:21, Jesus says, the kingdom of God is in you. Madalas naman natin ito nababasa, nadidinig, pero dinidibdib ba natin that the kingdom of God is in us, inside us, and in our midst, in our being, akapatiran, nandun din ang kingdom of God. Without and outside of this inner rule, life is easily controlled by pressure, by fear or impulse, by thieves. Ang buhay ba natin ay hinuhubog ng pressure? Ang mga ginagawa ba natin ay dahil lang nape-pressure tayo? O nanggagaling sa ating kalooban, sa kaibuturan ng ating puso? Nagbabait-baitan ka lang ba dahil natatakot ka maparusahan? O nagbubuti-butihan para mabigyan ng gatimpala? Hindi nagmumula sa kaloob-looban ng puso, kundi pressure galing sa labas. The kingdom of God begins within. Sa kalooban, sa puso, sa isip, as a renewed way of seeing and living under God's reign. Ang tunay na pagsimula ng paghahari ng Diyos sa ating puso ay yung nagsimula tayong magising at magkaroon ng panibagong paraan ng pagtingin sa buhay. Nagkaroon ng bagong pananaw through the lenses of Jesus. Siyempre, kung ano yung lens na nasa harap ng mata mo, gano'n na makikita mo sa malayo. We must look at life through the lenses of Jesus. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. It's not only do not be conformed to the evil patterns of this world, it could also mean do not be conformed to the usual religious patterns of this world. Lahat ng pattern na nagbibigay ng korte sa ating utak, dapat nating reviewin. Kasi ang ating goal is transformation by the renewing of our mind. Pagbabagong nagmumula sa isip na nagising. So do not see life through the lens of the thief. Yung thief na mahilig manakot. Mahilig maglawit-lawit at maglambitin ng mga gantimpala pag siya'y sinunod, at mahilig manakot pag siya'y hindi sinunod. Hindi ganun ang Panginoon. Jesus begins inside the person as a new way of seeing and understanding life. Ano pa talaga ang life? Pag pinadefine nyo yan sa iba, sabi na, life is sacrifice, love is walang katapusang pagdurusa, pagtitiis, pagpipigil sa sarili, paghampas sa sarili, at pagpaparusa sa sarili. Pero sabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. At sa kanyang buong buhay sa lupa na buong linaw na ipinakita sa Gospels, He modeled a life that enjoyed people, company, food, enjoyed all the blessings that God the Father made available. Bagong paraan ng pag-iisip. Hindi bagong religion o bagong religious membership. Tapos ganoon din yung paraan ng pag-iisip. When this way of life is taken seriously and practiced daily, it naturally touches families and communities. Pag nagkaroon ka ng pagbabago sa loob mo, at pinagharian ka ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng katahimikan, tapos nakita yun ang nasa paligid, naunawaan at ipinamuhay din, you create a culture of Jesusness, na ang tunay na paghahari ng Diyos ay hindi idinidikta mula sa labas, kundi nagmumula sa kalooban. Matthew 28:18-20, bilin ni Jesus, go and make disciples,
teaching them to obey everything I have commanded you. Anong ginawa ng mga religion tungkol sa utos na ito? They raised armies, conquered the world, colonized all the cultures and all the nations, and imposed corporate religiosity on them, accompanied by a lot of cruelty, control, and oppression. Hindi yun ang utos na Jesus. We've got to redefine what mission means from the point of view of Jesus. Sabi niya, make disciples, make followers, teach them everything I have commanded you. And what was Jesus' command? Love. Love ba talaga ang dinala ng mga missions? O conquest, colonization, religious conversion, and then oppression and exploitation of the converts? Sinunod ba talaga? So, you are a Jesus believer and follower? Be a cultural catalyst. Be a Jesusness influencer. Kasi ang tunay na nakayaso sa influencer. Pero paano anong influence ang dinadala natin sa mga tao? Teach them everything that the Lord commands. And that's all centered on love. Love God, love your fellow humans, and all the other creatures that the Lord loves. As people live Jesus' way, relationships are healed and communities are shaped. So alam mo, pagka ang talagang nadala ng mission ay si Jesus, relationships are healed, people become lovers of God, of others, and then also of selves. Nagkakaroon ng kapayapaan, katahimikan, pagbibigayan. Yan ba ang religious scenario sa buong planeta? O religious wars, secta wars, awayan, daigan, siraan, pintasan. Si Jesus ba ang dinadala? Acts 1:8. And you will be my witnesses to the ends of the earth. Sinabi pa nga in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. In other words, the agenda of Jesus is global. The agenda is a new world order, ordered in love and by love. Now, from one person to another, from one family to the next, from one neighborhood to the community, to the nation, to the world, when people are ruled by God from within, you will have a new world order. At ganun mangyayari yon, dahan-dahan, kasi ang paraan ni Jesus ay hindi coercive, hindi malakas ang dating. Parang yung mga sinasabi niyang, parang mustard na dahan-dahang lumalago, tapos ang laki na pala. Tahimik lang, hindi namimilit, hindi nang kakaladkad, hindi nanunulak, dahan-dahang umuusbong sa kalooban ng tao. Pag naunawaan niya kung sino siya at kung sino ang Diyos na namumuhay at nagahari sa Kanya. One person, one community at a time. The mission is to help people live Jesus' way, truthfully, fully, peacefully. And we will focus on those three words. Kasi what to live for, how to live, truthfully, fully, and peacefully, para ang paghahari ng Diyos ay lubos nating malasap. Saan? At paano nagsisimulang mamuhay sa paghahari ng kataas-taasan? Pasakop sa King inside you. Hindi sa pressure ng system sa labas. So gaano karami ang ginagawa natin, even those done in the name of God, na talagang galing at kusang loob o pressure lang kasi may nakatingin, kasi may nagbabantay, may babato, may magpaparusa when you don't follow the script. Ang tunay na conversion is pagbabagong loob. So one step to freedom and fullness, live by natural, personal capacity. Tao ka, namumuhay ka ba as tao? As taong likha ng Diyos, na conscious nung ikaw ay dinesign at nilikha. Tanggapin ang hangganan ng iyong pagiging tao. Mamuhay ng tugma sa natural design at peace with self.
when you are at peace with yourself, sa iyong pamumuhay, nagkakaroon ka ng katahimikan. Pero madalas, ang itinuturo sa ng society, lalo ng religion, is self-denial or denial lang, period. To live pretending, to live a lie, to satisfy critics. Godly life is that denial of boundaries, as most religious teachings push, but truthful living within Creator-set limits. Kasama sa design, mayroon tayong limits. Hindi tayo limitless, hindi tayo only, may limit. God remembers that we are dust. Alam ng Diyos kasi siya ang lumikha. Hindi kanya pinaghahanapan nang wala namang, hindi naman niya inilagay sa'yo. Pero pinaghahanapan tayo ng Pharisaic religion ng mga bagay na hindi naman talaga likas sa atin at hindi inilagay doon ng Diyos. At tinuturoan tuloy tayong itakwil kung anong likas, itanggi, itatwa, ikahiya. So you live a lie. And then you die and ask yourself, what did I live for? Peace grows when we stop forcing ourselves to live by unrealistic and religiously imposed standards. Yung thief, hindi lang yun yung may maitim na pakpak at may sungay at may mga pangil. Pwede rin siyang mukhang maamo. A wolf in sheep's clothing. Pwede ka rin niyang nakawan. What to live for? How to live? Live truthfully. Because Jesus is truth. What is true about you? Can you live with it? Or must you invent a lie and live in a lie? Samantalang Jesus is truth. See reality as it is, not shaped by false hopes or fears. Ano ang motivation natin sa mga ginagawa natin? Dahil meron tayong inaasahan na hindi naman dapat asahan, pinaasa lang pala tayo? O dahil lang tinakot pala tayo, kaya tayo may ginagawa sa takot natin? No. Pag ang ginagawa mo ay dahil lang sa inaasahan mong premyo o kinakatakutan mong parusa, hindi ikaw yun. Napipilitan ka lang. Kaya dapat inaaral, sinusuri. Suriin kung ano-anong falsehood and un-Jesus hopes and fears ang naghahari sa buhay natin. Ano-ano mga pantasya at guni-guni ng iba ang idinikta sa atin na ngayon ay siya nating hinahabol at kinakamatayan. At kumisay pinagpapakamatayan pa. John 8:32, the truth will set you free. And the first thing is the truth about you. The truth about who you are, how you were made. Know yourself honestly. Live free from false images made by you or imposed on you. Maaaring nilikha mo ito para sa iyong sarili o idinikta sa ng iba, be free from that. Psalm 139:23-24 says, search me, O God. Search me. Saan man makarating yung search na yun, ano man ang resulta na masabi nun, yun ang dapat na hanapin. At yun ang iyong katotohanan. Do not deny what is real, especially about yourself. Kung size 10 ang paa mo, huwag mong pilitin sa size 6. Mahihirapan ka at mahihirapan din yung shoes. Be free, rest, and thrive in your truth. Matthew 11:28-30, come to me and I'll give you rest. Tell me, kung inaasahan ka ni Jesus, hinahanapan ang wala naman sa'yo, tapos sabi niya, come to me and I'll give you rest, will you find rest? No. Pag sinabi ni Jesus na come to me and I'll give you rest, ibig sabihin, come as you are, and I will take you and love you as you are, para ka ma-rest. Pero kung paghahanapan ka pala niya nang wala naman doon, mapipilitan ka magkunwari, magbalat kayo, paano magkaka-rest? So kakambal nung bino-offer na yun na rest ni Jesus, ang walang patakarang pagtanggap. Ang walang hanggang pag-ibig. Pagpuno sa iyong mga kulang, hindi pipigain ka para ka mapuno ng wala namang kang ipupuno. Pagpapagaling sa iyong mga sugat, paglilinis sa iyong mga karumihan, pagyakap, pagtanggap. Tulad nung
ama sa kanyang tinatawag nating prodigal son. Na kahit galing pa sa piling ng mga baboy at among baboy pa iniyakap na ng ama at tinanggap. Hindi sinita, hindi pinagalitan, tinanggap. Matatanggap ba natin na ganun talaga si Jesus? O meron tayong image kay Jesus na nilikha ng guni-guni na pati si Jesus ginawa nating masungit, judgmental, at re-reject tayo. Sabi niya, come to me, I'll give you rest. What does it mean to you? Rest is in truthfulness and honesty. Stress and anguish is in hypocrisy. Kaya ayaw na ayaw ni Jesus ng hypocrisy. Yung pagpapanggap, pagkukunwari, kasi nakakapagod. Hindi ka mapapanatag. Truthfulness is when you're inside and outside agree. Pagka ang inside, kakontra nung outside, or outside kakontra nung inside, magkakasakit ka. Kasi hindi tugma. Peace is in that harmony. Na ang totoo sa labas ay siya ring katotohanan sa loob. How to live? Live fully. Buo, puno, huwag kulang-kulang. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. Live your real life, not a made-up one. Magpakatotoo. Kasi mahirap maging puno kung fake. Inhabit your real body. Yung espiritu mo, itira mo sa sarili mong katawan. Huwag mong i-squat sa katawan ng may katawan. At huwag mo rin ipa-squat sa katawan mo ang espiritu ng iba. Kasi may kanya-kanya tayong espiritu at katawan na magkatugma. Invest full energy in your truth. Ecclesiastes 9:10, whatever your hands find to do, do it with all your might. Di lalo namang dapat i-apply sa buhay. Whatever life you have, whatever life was given to you by the Lord, do it, live it with all your might. Ipamuhay mo ng puno, celebrate it. Live, kaya nga sa ating kasabihan, mabuhay. Loaded with meaning yung salitang mabuhay. Hindi lang live, kundi live to the fullest. Hanggang sa abot kaya ng iyong potential as you were created by God. Live your true life to the max. Kahit tayong mga magulang, hindi natin dapat idikta ang ating mga kagustuhan sa ating mga anak. Na-frustrate ka, hindi ka naging dentista, pipilitin mo maging dentista ang iyong anak. Kasi meron siyang buhay na nakatakda sa kanya. Hindi niya dapat tuparin sa kanyang katawan yung mga guni-guni mo na hindi mo ginawa sa iyong katawan. Kailangan bigyan natin siya ng kalayaan. Kasi may kanya-kanyang nakatakda. Inhabit your real body and your real season. Live in your time. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. In other words, be present. Be here, now. Huwag kang mabuhay sa nakaraan, sa anino ng nakaraan, nangyari man o di mangyari, at huwag ka rin mabuhay sa inaasahang wala pa at malayo na hindi mo naman alam kung mangyayari o hindi. Yung kung anong kaharap, anong nasa kamay ngayon, yan ang buhay mo now. Live it to the fullest. Live according to your season, which means when young, learn. Mga kabataan, yes, experiment, yes, do this, yes, do that, but remember to always be teachable. Kasi ang kabataan ay panahon para matuto. Para may mahaba ka pang buhay kung hindi ka ma-accelerate. Para may mahaba ka pang buhay na pag-a-applyan ng natutunan. Kawawa naman kung kailan pa tumanda, tsaka doon lang natuto. Ang konti na ng oras na natira. So learn. Learn from mistakes and grow. Not rushing into roles meant for later life. Act old when you are old. Be young when you're young. At tayo naman may mga edad na, huwag natin pilitang magtanda-tandaan yung hindi pa matanda. Bata pa sila eh. Hayaan maging bata ang bata. They have all the time in the world to be old.
collect. Collect knowledge. Keep collecting. And then of course, later on, you have to select. Collect and collect, then select. Hindi ng boys, hindi ng girls. Collect knowledge. And then later on, you filter what is good for you and what is not. Hindi naman lahat ng knowledge tama para sa iyo eh. But collect. So that's what you do when you're young. Learn. Keep learning. Open your mind. Hindi ang bata-bata po pa, sumara na yung utak mo. Ang bata-bata mo pa, naging sektarya na yung orte ng utak mo. Wala nang katotohanan, kundi yung sekta nyo. Hindi, wala nang space para sa ibang karunungan na dapat darating pa. Keep an open mind. And in midlife, care for what matters and choose wisely. There's a time when you stop collecting, you gather what's good for you, you set aside what is not, and you live for those few things that really matter. Select wisdom. Ngayon kasi meron tayong information overload. Ang dami nating alam. At ang dami pwedeng malaman. But being informed doesn't mean being wise. And being very informed doesn't mean being wise. So kailangan use information to be wise. Don't be arrogant with your information overload. Hindi mo naman malaman kung saan dadalhin at paano gagamitin. Therefore, wisdom. Kaya mahalaga, nag-aaral ka, especially yung mga katuruan ni Jesus, and the philosophers, and the philosophies, and poetry, and literature of all civilizations, para magkaroon ng refinement yung knowledge that it could be shaped into wisdom. Unload. Unload folly. Declutter your mind. Pagka midlife na. Magbawas-bawas na. Hindi lahat ng bibe hinahabol. When you run after two ducks, you will catch neither. So dapat marunong ka na mag-focus. Alin ba talaga ang hahabulin ko sa buhay? Para ma-focus ko yung energy ko doon. Habang may natitira pa na at least 50% ng usual, regular lifetime. Tigilan, bawasan ang drama. Pag midlife na, especially lampas ka na ng midlife, tama na ang drama. Tanggalin yung mga tampo-tampo, mga hinanakit. Yung pagka hindi ka napansin, hindi ka nakakain, mamatay ka sa gutom. Drama ka ng drama, wala na nga pumapansin sa'yo. Di dalo ka, dapat kumain mag-isa. Yung hindi na bagay sa mga may edad na, tapos drama pa. Yung lagi nagmumukmuk, laging uungot-ungot, tatampo-tampo, lulungkot ka at gagawin mong miserable ang iba sa iyong paligid. And do not delay life for a future that may not come. Yung iba, dinedelay lahat ang kanilang happiness, dinedelay ang kanilang mga pangarap for a future that may not come. Kasi baka ma-accelerate ka mamayang gabi. Huwag naman. Kahit malasa na bukas na. Hindi natin alam. Hindi mo pwedeng ipagmalaki o panghawakan yung bukas. Today is all you have. At old age naman, do not be possessed by vain regrets. Gawin yung goal yan, mga kapatid, kung hindi pa kayo old age. Na pagtanda mo, hindi ka puro sisi at panghihinayang. Mas maraming pagsisisi at panghihinayang sa hindi ginawa, sa omission, kesa sa commission. May mga pag-aaral yan ginawa sila. Ano talaga ang mas marami ipinagsisisi ng tao? Omission or commission? Hindi ginawa o ginawa? And the finding is, mas maraming pagsisisi sa hindi ginawa kesa sa ginawa. Yung bang, sana ginawa ko, kesa sana hindi ko ginawa. Kumusta naman kayo? Ano namang bucket list nyo ng mga dapat pang gawin, mga gusto, mga makabuluhan man o walang saysay? Kung gusto mo yon, di may saysay yun. Kahit walang saysay sa iba. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart. Gagawin mo rin lang, gawin mo na. With feelings. Itodo mo na. Because Jesus says, I came that you might have life and have it to the full. In later life, yung mga parang mga alas 5:30 na ng buhay,
Malapit nang lumubog ang araw. Let go and pass on. Share. Let go na. Luwagan na ang kapit sa mga bagay-bagay. Bitawan na yung marami. I-maintain na lang ang konti. Ipamigay, i-share whatever it is. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. So, kung dumadating ang panahong matanda ka na, nangihina ka na, lumalabo ang iyong mata, kung ano-ano pa, kung no namang bata ka, nung infant, nung child, nung youth, nung mid-age, nung later age, ginawa mo ang tama sa tamang panahon, sa tamang paraan, wala kang sukat panghinayangan at pagsisihan. At doon mo masasabi, hanggang dito na lang at maraming salamat. Till next chapter. Life has seasons and is lived one season at a time. Do not advance old age, but do not retro to childhood long gone. Kaya kung minsan nakakatamad umatin ng mga high school reunion, mga family reunion, because people reprise their old roles long ago. Matagal nang tapos yun. Hindi na kayo mga bata. Can you not meet and enjoy together as you are now, not reprising your roles nung unang panahon? Kailangan nag-grow tayo. Live in the moment. Tomorrow, as they say, is only a promissory note. Hindi mo alam kung mag-good. Yesterday is a spent check. Only today is GCash. So dapat today na. Live fully every day. Hindi natin alam kung meron pang next. And it's true. Yung pagka nasa mga buras, kahapon nag-uusap pa lang kami tungkol sa presyo ng okra. Hindi mo alam, eto na pala siya ngayon. Nakahiga na dyan. How to live? Live peacefully. Binigyan tayo ng Diyos ng energy. Energy from on high, from the Spirit. Energy from food. Energy from the sun, di ba? Tapos, aaksayahin mo sa galit. Binigyan ka ng boses. Imbes iawit mo, isisigaw mo. Ipagbubunga nga. Binigyan ka ng lakas sa iyong mga bisig, tapos bubuhatin mo lang para sakta ng mga taong kung sino pa yung malapit sa iyo. Come on! Let's learn. Huwag magsasayang ng lakas. Ubusin ang lakas sa tama. May lakas ka ng loob, gagamitin mo para hindi ka usapin yung asawa mo ng 3 buwan. Di gamitin mo lang the same lakas na kausapin mo siya. Sayang ang paggamit ng lakas pag hindi inuubos sa pagmamahal. Tapos gagamitin mo pa sa galit, pananakit ng kapwa. Live peacefully, especially with those you love and those who love you. Peace comes from accepting reality, not resisting it. Especially reality about others. Huwag niyong piliting baguhin ang tao na kasama niyo sa buhay. Iba-iba tayo eh. Find a common ground, live in that, but don't be a carbon copy of one another. Live peacefully with your God, with your Maker, with your Designer. Which means, live peacefully with your make or your design. If you're going to live peacefully with your designer, then you might as well live peacefully with your design. Kasi design ka ng designer eh. Which means, live peacefully with yourself. Kung sino at kung ano ka. Hindi ka aksidente, nilikha ka ng Diyos. Every single cell in your body is known by God. Sabi nga, I am fearfully and wonderfully made. Alam ng Diyos kung sino ka, mabuti pa, manahimik ka kung sino ka. Do not get trapped in denial, envy, and self-discontent na usually imposed lang by others. Philippians 4:11-12, I have learned to be content. Kung may pag-aaralan tayo mga kapatid, isa yan. Mag-master's degree kayo sa pagiging kontento.
After doing the best that you can, kung ano ang bunga nun at dinala sa inyong buhay, tanggapin, i-celebrate, be contented. Kesa lagi kang nakikipagtunggali sa iyong reality, tanggapin. Siyempre, hindi naman tinatanggap agad lahat. Babaguhin mo yung pwede mong baguhin with your God-given energy. Pero alam mo dapat ang limit mo na may hangganan yan. Hindi ka unli when it comes to energy. Accept limits of time, body, and life. May limits talaga. Accept aging, weakness, and yes, physical death. Kasama yun sa package. Psalm 103:14, He remembers that we are dust. So should we. Ecclesiastes 12:7, comfort naman natin, dust returns to the ground, but the spirit returns to its maker. Babalik naman talaga yung katawan na yan sa alikabok, pero yung espiritu, babalik sa may likha. Celebrate it. Pag tayo ay merong malalim na pagkakilala kay Jesus, pagkaunawa sa buhay, hindi ka dapat takot at takot ma-dead. Mostly naman people are afraid of the manner by which they might go, hindi yung going itself. Pero kung takot na takot ka pa sa going, hindi mo pa naiintindihan ang relasyon mo sa Diyos. That is a phase. It is a unit. A section of our eternal life. Peace grows when we accept what cannot be hurried or avoided or undone. Dapat dinidefine mo na sa buhay mo. Ano ba pwede kong baguhin? Baguhin ko. Hanggang saan ko kayang baguhin, di gagawin ko. Kung andyan na lang, yun na. I'll enjoy it. And peace comes from accepting what cannot be undone. Yung nagawa na, nangyari na, tapos na. O nabasag ang palayok, nawasak ang bahay, o di nawasak, o buo tayo uli. Repair natin, pero tama na, nawasak na, ano pang gagawin natin? Dadagdagan pa natin, wawasakin din natin yung relasyon natin dahil giniba mo yung bahay. Eh di lalaki yung damage. Be wise. Mag-damage control. O, may nasayang na itong member ng family na ganung resources dahil sa kanyang kamalian. Tapos itatakwil mo pa, aawayin mo pa, magkakalayo pa loob nyo. Di na doble yung damage. Damage control. Accept the limits of others. Especially kung asawa mo, magulang mo, anak mo, yung kapatid mo, kayo-kayo talaga yung mga laging magkakasama. Tama na yung tunggali. Tama na yung contest. Find a common denominator and live in it. Live by it. And you can even live for it. Choose balance instead of excess. Marami mga tao, mga kapatid, malungkot kasi excessive. Excess sa masama, excess sa mabuti. Sabi nga sa Bible, he who believes in God and fears God will avoid all extremes. Kahit extremes in religiosity and so-called righteousness. Dapat balance lang. Enough is often better than more. Nakita nyo kung gaano karaming buhay na nagkakawindang-windang dahil sa greed. Ayaw tumigil. Meron na, ayaw pang tumigil, more pa. Kaya tuloy nagkakawindang-windang ang espiritu, ang kaluluwa, ang relasyon sa buhay, sa kapwa. More doesn't mean better. Ang taong marunong, alam niya kung kailan titigil, kailan tama na. Kahit sa mga bagay na kapakipakinabang o kanais-nais. Greed is a thief. It robs people of contentment, peace, and happiness. Kaya Jesus teaches against it. Proverbs 38:9, give me neither poverty nor riches. In other words, give me sakto lang. Hindi ko kailangan ng karami-rami. Pero wag naman sana sobrang kulang. Yung tama lang. At pag nandun ka na sa tama mo, gawin mo yung comfort zone, enjoy it. Practice self-control without resentment. We should not be controlled by others. Meron tayong self-control, but without resentment. Yung iba naman,
inom ng gamot, tapos reklamo ng reklamo. Sabi ko naman iniinom. Ginagawa mo na nga eh, huwag mo na i-resent. Magda-diet ka, diet na naman ako. Yung, may gagawin ka na alam mo mabuti sa'yo, tapos pinipintasan mo, nagre-reklamo ka, you are making faces, kinukontra mo yung loob sa labas, magkakasakit ka lalo. Dapat tanggapin mo, I have decided na iinom ako ng gamot, therefore I'll drink it. Buti na lang, may gamot. I have decided na magbabawas ako ng ganito, o magdadagdag ako ng gano'n sa aking pagkain, gagawin ko ng walang reklamo. Hindi yung kakain na lang, ito na naman kakainin ko. Tapos yung mga kasalo mo, kakain ka, sabihin sa'yo, uy, ba't ka kumakain yan? Yung, gagawin mo lahat ng taong miserable. Hayaan mo siya kainin yung gusto niyang kainin. Huwag mong kainin, ayaw mong kainin, mamuhay kayong tahimik. Ang hirap yung may kasama ka sa pagkain, sa mesa na may bagong fad na diet. Alam niyo yon. Yung meron siyang diet ganito, diet ganyan, nakita niya sa Facebook, napanood niya sa YouTube, na TikTok. Tapos didiktahan ka niya, tuturuan ka niya na parang siya si Moises. Tapos next month, may bago na naman diet yan, fad yan, ha? Iba na naman. Ang hindi niya kakainin, nakakainin niya, kakain siya ng 2 o'clock ng umaga, merong 2:30 ng hapon, at ididikta sa'yo. Lalo na yung mga nahumaling sa mga herbs, o nahumaling sa fad foods, na parang yun na talaga ang pinakamahalagang relihiyon sa buhay. Do it if you like, but don't be an issue. Huwag mong gawing issue sa buhay. Restraint is wisdom, not loss. So kung may nire-restrain ka, huwag mo ireklamo yan. Huwag ireklamo ang tamang pagpipigil. Every stage in life asks the same question. Have you asked this question? How do I live well where I am now? Hindi yung how did I live yesterday, hindi how will I live tomorrow, kundi how do I live well now? With what I have, with what's around. Micah 6:8, act justly, love mercy, walk humbly. Mga old-fashioned thoughts na kung tutuusin, talagang yun ang effective. Form good character. Yan ang ating buuin sa buhay, yung good character. Regularly practice justice, mercy, and humility. Live in the kingdom of God in you dahil dito ka tunay nasasaya. Hindi sa mga kasinungalingan na napapanood natin sa social media o kaya naisaksak sa utak natin nung bata pa tayo. Kailangan nating maborn again ang utak. Magbagong loob, maghunos dili para natin makita yung kingdom of God. Live truthfully, fully, and peacefully within the limits set by your Maker. And when the end of this earthly life comes, meet your Maker and say thank you. Panginoon, turuan niyo po kaming lagi ng manahimik kahit sumandali para ma-review namin at ma-compare ang paraan ng pamumuhay namin sa standard set by your Son Jesus. A life that is peaceful, restful, loving, calm. Help us to identify kung ano yung mga sagabal dito sa buhay namin, iwaksin namin. Matuto kaming after collecting is to select the wisdom that applies to our lives. Turuan niyo kaming mamuhay ayon sa kung ano ang totoo tungkol sa amin, maging sa kapwa namin, lalo sa mga mahal namin sa buhay. Bawasan ng conflict, bawasan ng mga friction, find a common zone where we can all live in peace at rest with you and with one another. Pagbulay-bulayan natin sumandali sa katahimikan, ano pa ang mga dapat nating gawing homework so we can live fully and we can live restful and peaceful. Be with the Lord in silent reflection.
Isang kwentong masarap balik-balikan ng isang very dysfunctional and troubled family. Dahil marami sa mga nangyari sa kanila ay nagaganap sa maraming pamilya ngayon, kaya dapat kapulutan ng aral. Genesis 27, 1 to 4. After Isaac had become old and almost blind, he called in his firstborn son Esau, who asked him, "Father, what can I do for you?" Isaac replied, "I am old and might die at any time. So take your bow and arrows, then go out in the fields and kill a wild animal. Cook some of the tasty food that I love so much and bring it to me. I want to eat it at once and give you my blessing before I die." So itong si Isaac ay isang bunga rin ng napakagulong pamilya dahil meron siyang half-brother na naging kaagaw niya sa maraming mga bagay at lumaki sila na laging merong ganong mga selosan sa pamilya. At siya man, itong si Isaac, ay inulit ang nangyari sa kanyang pamilyang kinalakihan. Meron na naman siyang paborito. At ang paborito niya ay ang kanyang panganay na anak na si Esau, na ayon sa kaugalian ay siyang tatanggap ng pagpapala at malaking mana mula sa ama imbes na yung ibang kapatid. At sa kanyang katandaan, sabi niya ay malapit na ako sumakabilang buhay, bago man lang mangyari yun ay manghuli ka ng hayop na lutuin mo ayon sa putahe na gustong-gusto ko, at pagkatapos kong kainin yon ay bibigyan kita ng pagpapalang hinihintay mo at ready na akong mamatay. So, a son's most coveted treasure is the father's blessing. At dapat nating unawain na sa sinaunang Israel, sa kanilang kultura, itong practice ng pagbibigay ng blessing sa isang anak, lalo sa panganay na anak, gave some social order. Nagkakaroon ng kaayusan ng lipunan dahil kung may kabuhayan ng isang pamilya, hindi nagkakahati-hati sa 8, 9, 10 anak na tige isang dakal na lupa na lang tuloy natira sa kanila. Napupunta ito sa panganay. At yung mga ibang kapatid ay aasa na lang, tutulong at mangangamuhan sa kanilang pinakamatandang kapatid para yung property ay buo at hindi magkawatak-watak. So there was some social order because of the Israelites. Property was everything. Real estate was everything to them. Hanggang ngayon, sa mga lugar na yan ay pinagbabakbakan pa ang property, ang real estate. But the same social order also gave family chaos. Kung paano napaayos ang panglabas na lipunan, doon naman nagkakagulo ang pangloob ng mga pamilya dahil nagkakaroon mga hidwaan, mga selosan at agaw-agawan. So handa na ang tatay na ibigay ang blessing sa kanyang panganay na anak. Maibigay lang yung gusto niyang kainin. Genesis 27, 5 to 10, Rebecca, the wife of Isaac, had been listening, and as soon as Esau left to go hunting, she said to Jacob, sa kanya naman paboritong anak na nakakabatang kapatid nitong si Esau, "I heard your father tell Esau to kill a wild animal and cook some tasty food for your father before he dies. Your father said this because he wants to bless your brother with the Lord as his witness. Now, my son, listen carefully to what I want you to do. Go and kill 2 of your best young goats and bring them to me. I'll cook the tasty food that your father loves so much. Then you can take it to him so he can eat it and give you his blessing before he dies." Itong sariling ina ni Esau na panganay, narinig yung nagaganap na usapan between the father and the panganay son. At tinawag niya ang kanyang bunsong anak na paboritong si Jacob. Sabi niya, "Handa na ang tatay mong ibigay ang blessing sa kapatid mo. Unahan mo. Katayin mo ang iyong 2 pinakamabata at pinakamalambot na kambing. Dali mo sa akin, lulutuin ko ayon sa kagustuhan na putahin ng iyong ama at nang maibigay niya sa iyo ang blessing." So father had his favorite, mother has her own favorite. Perhaps to balance the inequity,
dahil ang paborito ng tatay ay panganay, so naging pet naman ng nanay yung bunso para huwag naman sigurong dehado ang bunso. Or maybe because of simple bias. Kasi ang hilig nitong si bunso, kamukha ng nanay, lagi nasa bahay, nagluluto, nag-aayos doon. At ang hilig ni panganay, yung gusto ng tatay, lagi nasa labas, nag-hunting. Magkaiba ng hilig yung magkapatid na umayo naman sa magkaibang hilig ng kanilang ama't ina. So you can imagine the division, the competition, the stress and tension within this family. Lagi na lamang merong pagkakumpara, paghahambing, at pag-uunahan. Genesis 27:11-13. My brother Esau is a hairy man, Jacob reminded her, and I am not. If my father touches me and realizes that I am trying to trick him, he will put a curse on me instead of giving me a blessing. Rebecca insisted, let his curse fall on me. Just do what I say and bring me the meat. Sabi naman itong si Jacob, ang kinis-kinis po ng balat ko. Si kuya, mabuhok. Paano kung himasin ako ng tatay at malamang hindi pala ako si Esau, magagalit siya. Malabo na kasi ang mata nitong tatay, hindi na nakakakita sa katandaan. Sabi niya, at baka imbes na blessing ang ibigay sa akin ay sumpa. Sabi naman ng nanay niya, talbog sa'yo, dikit sa akin. Pag isinumpa ka, ako ang aako ng sumpa na yon. Basta sundin mo ako. Lolokohin natin ang tatay mo para makuha natin ang blessing na para sa kuya mo. You know, overly protective mothers create weak sons. Kaya napaka-weakling nitong si Jacob. Laging nasa ilalim ng saya ng nanay niya. At kahit na sa maraming lipunan, pagka ang mga nanay sobrang protective sa kanilang mga anak na lalaki, ang tatanda na ng mga anak nila, bonjing pa, irresponsible pa, nagbabata-bataan pa at pabebe. Kasi binebebe-bebe ng nanay. Marami nagtatanong, bakit ang dami-dami mga lalaking irresponsableng asawa, walang kwenta, tamad? Siguro yung nanay, pinalaking ganon, kinonsinting ganon, kaya nagkaganyan-ganyan. Hindi lagi, pero madalas. Yun ang dahilan. At eto na naman to si Rebecca, isang typical na nanay na lagi niyang ini-spoil ang kanyang anak. Genesis 27:14-17. So Jacob brought the meat to his mother, and she cooked the tasty food that his father liked. Then she took Esau's best clothes and put them on Jacob. She also covered the smooth part of his hands and neck with goat skins, and gave him some bread and the tasty food she had cooked. Binuo na talagang nanay na ito ang plano na lokohin yung asawa niya. Kinuha niya ang damit ng kanyang panganay na si Esau at ipinasuot sa kanyang bunsong si Jacob para pag inamoy-amoy ng tatay yung damit, ang maamoy ay yung amoy ni Esau. At yung makinis na balat, no problem. Balutin natin ang balat ng kambing na mabuhok para kung sakaling mahipo ang yung bisig, ay makita, ay balbon pala, ito nga talaga si Esau. At napaka-linaw na lesson dito mga kapatid, that children could deceive their parents just to have ill-gotten blessings. Sila pa lang ang tao, no? Naglolokohan na sila. Kaya napakagandang pag-aralan at balik-balikan itong kwentong ito para di natin tularan. Genesis 27:18-20. Jacob went to his father and said, Father, here I am. Which of my sons are you? His father asked. Jacob replied, I am Esau, your firstborn. And I have done what you told me. Please sit up and eat the meat I have brought. Then you can give me your blessing. Isaac asked, My son, how did you find an animal so quickly? The Lord your God was kind to me, Jacob answered. Eto na po ako, dala ko na ang pagkain. Sabi, ang bilis-bilis mo namang nakapag-hunting. Sa sandali pa lang ang dumaan na panahon. Sabi niya, binless po ako ng Diyos.
deception needs the cover of more lies. May number one lie sila na siya si Esau. So may lie pa uli na costume, may lie pa uli na pagsisinungaling. And you see that even these people could use and misuse and abuse the name of God. Isinangkot pa ang Diyos sa kanilang panlilinlang. Genesis 27:21-29. My son, Isaac said, come closer where I can touch you and find out if you really are Esau. Jacob went closer. His father touched him and said, you sound like Jacob, but your hands feel hairy like Esau's. And so Isaac blessed Jacob, thinking he was Esau. Nagdududa na nga yung tatay, sabi, ang boses, pang kay Jacob. Halika nga at mahipo ko ang iyong balat. At nung nahipo niya yung balat ng kambing, si Esau naman ito. At ibinigay ang pinakaasam-asam na pagpapala. Isaac asked, are you really my son, Esau? Yes, I am, Jacob answered. So Isaac told him, serve me the wild meat and I can give you my blessing. Jacob gave him some meat and he ate it. He also gave him some wine and he drank it. Then Isaac said, son, come over here and kiss me. While Jacob was kissing him, Isaac caught the smell of his clothes and said, the smell of my son is like a field the Lord has blessed. God will bless you, my son, with dew from heaven and with fertile fields, rich with grain and grapes. Nations will be your servants and bow down to you. You will rule over your brothers, and they will kneel at your feet. Anyone who curses you will be cursed. Anyone who blesses you will be blessed. At hanggang ngayon, inaangkin ng mga descendants nitong si Jacob, itong pangako na ito na sino man ang sumumpa sa iyo susumpain, sino man ang magpala sa iyo pagpapalain. Pero yung pagkakakuha niya sa blessing na yun ay sa pandaraya, sa maruming paraan. Nagdududa ang matanda, kaya sabi niya, halika nga't halikan mo ako, anak. At habang hinahalikan ng anak na bunso si tatay, gusto lang palang amuyin ng tatay yung anak. Sabi niya, ang amoy ng anak kong si Esau, amoy ng mga damo, amoy ng mga parang, amoy ng mga wilderness. Talagang gusto niya yung outdoors. Pero hindi niya alam, yung damit lang na naaamoy niya, suot ng isang fake na anak, na kunwari ay siya yung panganay. Fair ba ito? Fair ba na ibigay ang blessing sa isang nandaraya? Today's sense of fairness cannot be applied to the ways of ancient people who lived under very different contexts. Hindi pwedeng i-apply natin ang mga values, sensibilities, pag-iisip natin ngayon sa mga naganap sa mga buhay sa taong napakatagal na sa malayong oras at panahon at lugar na buhay sa ibang-ibang konteksto at mga kapaligiran. Which begs the question, why insist on applying to today's people who live in a very different context the obsolete ways of a remote, ancient culture like the culture of this family? Nung tribal pa lang, ang kanilang buhay, ang kanilang mode, hunting, gathering, very little agriculture, ibang-iba pa. Marapat ba na ang mga paggawi, pamamaraan nila noon ay sapilitang ipamuhay ngayon sa ibang-ibang konteksto? Yan ay isang magandang usapin na dapat ipanalangin, pag-aralan, at pagbulay-bulayan. Genesis 27:30-33. Right after Isaac had given Jacob his blessing and Jacob had gone, Esau came back from hunting. He cooked the tasty food, brought it to his father and said, Father, please sit up and eat the meat I have brought you so you can give me your blessing. Ang kawawang anak na panganay, matapos maghirap sa kanyang pangangaso, sa kanyang hunting, nagtagumpay, iniuwi ang kanyang nahuling hayop at ito'y kinatay, inihanda, niluto, fair and square. Ayon sa usapan
At pumasok sa tent ng kanyang tatay at sinabing, "Tatay, narito na po ang inyong gusto. Mangyari pong maupo kayo at papakainin ko na ito sa inyo at ibigay nyo na sa akin yung blessing." "Who are you?" Isaac asked. "I am Esau, your firstborn son." Isaac started trembling and said, "Then who brought me some wild meat right before you came in? I ate it and gave him a blessing that cannot be taken back." "Sino ka?" "Abay, di wala na pang iba kundi ang anak niyong panganay, si Esau." Nangatal ang matanda, nanginig, nangatog dahil merong napakalaking naganap na mali. Sino yung nandito kanina? Ibinigay ko na ang pagpapalang di na mababawi. Ang tanong, why not? Bakit naman hindi mababawi? Mali naman ang pagkakabigay. May deception. Hindi ipinaliwanag kung bakit hindi pwedeng bawiin. Mga kapatid, much suffering could be caused by culture, by tradition, whether it is contemporary or outdated. Maraming pagdurusa ang tao dahil sa mga self-imposed rules, regulations, social mores, social conventions, mga kaugalian na nagpapahirap sa buhay ng tao. Bakit naman hindi pwedeng bawiin? Mali naman ang circumstance ng pagkakabigay. But in anyway, mali man at tama, at itong mali naman, paninindigan na. Sabi, hindi na pwedeng bawiin. Can you imagine all the suffering that will happen just because a mistake is not corrected? Social conventions, traditions, and laws serve the interests of the majority, the normal, so-called, the powerful. Sila ang tunay na pinaglilingkuran ng mga kaugalian at mga batas. Dahil silang mga nakakapanaig, silang mga makapangyarihan sa lipunan, silang merong mga otoridad, ang gumagawa din ng mga batas na natural ay ayon, katig at mabuti para sa kanila. Yes, up to a point, traditions and laws give order to society, but it is not always fair to everyone. It usually serves the purpose of the powerful, or it only serves the purpose of the status quo, para ma-maintain ang order ng society. Magdusa ka na lang kung ikaw yung nag-fall sa crack, kung ikaw yung hindi kasama sa mga normal na makikinabang sa mga batas at mga tradisyon na kamping-kampi sa mga normal, sa mga nakakaangat at sa mga may kapangyarihan. And this is what Jesus labored to correct. Jesus gave attention and importance, freedom, relief, rest, and love to the marginalized, the oppressed, the vilified, the condemned, the outcast. Nagkakaroon ng maraming outcast tulad nitong si Esau, magiging outcast na siya. Hindi na siya magkakaroon ng rights kahit mali ang pagkakabigay doon sa bunsong anak. Maraming ganon sa ancient societies. Para lang sa kaayusan, magdusa ka na lang. At sino ang nag-enjoy ng kaayusan? The powerful, the favored. Itinuwid yan ng Panginoon dahil liko. Nakakapagod, nakakagulo ng isip, nakakapagpawatak-watak sa mga pamilya, mga kung ano-anong kaugalian. Kaya napakaraming itinuwid ni Jesus. Mga batas na, institusyon, tradisyon ng Israel, pero yang mga yan ay itinuwid ni Jesus para sa ikabubuti ng napakaraming tao na napag-iiwanan, nakakawawa, naaapi ng sistema. But that's already moving fast forward. Going back to this family, Genesis 27:34 to 35. Esau cried loudly and begged, "Father, give me a blessing too." Isaac answered, "Your brother tricked me and stole your blessing." Bigyan niyo rin po ako ng pagpapala. Iniloko ako ng kapatid mo. Ninakaw na ang pagpapalang para sa iyo. Ang binlame na naman nitong tatay
Hindi yung sarili niya na makakain lang, hindi na nagsiyasat. Nagdududa na nga, hindi pa nagsiyasat ng husto dahil nangibabaw sa kanya yung kanyang appetite at gusto niyang kumain. Ang sinisi, yung anak. Pinalaki kasi siyang spoiled ng kanyang sariling ina. Kaya ngayon, hindi siya marunong mag-take ng responsibility kahit matanda na siya. Ang binlame niya, yung anak. How about parental responsibility? Sa mga ganong uri ba ng ugali, asal at panloloko ng iyong anak ay laging siya lang na may kasalanan o malaki ang pananagutan ng magulang? Sabi nga ni Balagtas, ang dapat magturong tamad na magulang ay hindi nagturo. Genesis 27:36-38. Esau replied, "My brother deserves the name Jacob because he has already cheated me twice." Sabi niya, not once, but twice. The first time he cheated me out of my rights as a firstborn son, and now he has cheated me out of my blessing. Then Esau asked his father, "Don't you still have any blessing left for me?" Talaga bang wala nang natira kayong pagpapala para sa akin? "My son," Isaac answered, "I have made Jacob the ruler over you and your brothers, and all of you will be his servants. I have also promised him all the grain and grapes that he needs. There's nothing left I can do for you." Anong klase namang magulang yun sasabihin sa anak? Wala akong magagawa, anak. Kahit alam na niyang mali ang nangyaring transaksyon. So humihingi yung anak ng kahit man lang katiting at tira-tirahang blessing. The father gave the opposite. Sabi niya, magiging alipin ka ng iyong kapatid. Sa kanya mapupunta ang lahat ng mga biyaya. "Father," Esau asked, "don't you have more than one blessing? You can surely give me a blessing too." Then Esau started crying again. Esau was not asking for his brother to be disinherited. He was just asking for an extra blessing. Genesis 27:39-40. So his father said, "Your home will be far from that fertile land, where dew comes down from the heavens. You will live by the power of your sword and be your brother's slave. But when you decide to be free, you will break loose." Jacob makes it worse. Parents could will and cause their own child's doom. Pag hindi itinutuwid ng magulang ang isang mali, at nasa kamalian na yun ay may nagdurusa siyang anak, siya na ang may malaking kagagawan at pananagutan sa ikapaririwara at ikasasama ng buhay ng anak. Pinaninindigan niya, pati mali. Dapat sana ituwid niya yon. Genesis 27:41. Esau hated his brother Jacob because he had stolen the blessing that was supposed to be his. So he said to himself, "Just as soon as my father dies, I'll kill Jacob." Nakita niyo ang bunga? Namuhi si Esau sa kanyang kapatid na kung itinuwid lang ng tatay at pinerosahan yung ng lokong anak, hindi mamumuhi itong isa. Alam nyo, nakakamuhian ka lang naman pagka hindi ka nako-correct. Kaya yung mga anak natin, mga bata, mga apo, na saksakan ng likot, saksakan ng sutil, saksakan ng pasaway, nakakainisan nyo ng iba. Lalo't hindi nyo itinutuwid, nang babasag na, nananagasa, ang gulo-gulo, ang ingay-ingay, nangaabala, hindi nyo pa sinasaway, maiinis sa kanya ang lahat ng tao. Pero subukan nyo sabukain ng isang beses yung batang yan, sasabihin pa ng mga iba, kawawa naman yung bata. Kasi naaawa naman sila dahil sinabuka mo. Pero habang ini-spoil mo, tinarantin mo yung makulit na bata, galit na galit sa kanya yung mga tao. Pag talikod mo, gusto nilang kalmutin yung anak mo. Kung ayaw nyo ang mga anak nyo ay kainisan ng iba, disiplinahin nyo. Hayaan nyo sa inyo mainis dahil parang ang istrikto nyo kesa sa bata mainis. Gusto nyo mapamanahan ng anak nyo na maganda? Yung ang mga taong nakakasalamuhan niya ay natutuwa sa kanya, hindi yung nabubwisit sa kanya. Yun ang magandang pamana. Kaya pag ini-spoil mo yung bata, ang ipapamana mo sa kanya, yung makayamutan siya ng lahat. Kasi lalaki siyang selfish,
lalaki siyang mayabang, lalaki siyang walang pakiramdam, hindi nakikiramdam sa kapwa. Anong uri ng reaksyon ng madla ang mangyayari? Hindi magandang pamana yung ganon. Parental misdeeds could divide their own children. Pag may mga magkakapatid na nag-aaway-away, nagbabangay-bangayan, lalo sa mga property, sa mga ganyang bagay, hindi lagi, pero madalas, may pananagutan yung magulang. Nagkanya-kanya sigurong pet, nagkanya-kanyang favorite, nagkanya-kanya ng uri ng unfairness doon sa hindi paborito. Ang bunga tuloy, hindi nagmamahalan yung magkakapatid, sila naghihidwaan dahil yung hindi pantay na pamamalakad ng mga magulang nila ang nagturo sa kanila to preserve themselves and to attack the brother or the sister. Parental misdeeds could cause and perpetuate sibling rivalry and distort and destroy their child's personality. Hindi ako magsasawa na balik-balikan ang mga katuruan na ito. Sa dami na ng nakita kong tao na tumanda na lang at lahat, wasak ang kalooban, basag ang puso, lusaw ang utak kasi lumaki sila na hindi nila naramdaman na minahal sila o kaya ay hindi fair ang pagtanaw ng mga magulang. Akala nyo ba ang mga bata kung unfair kayo? Paborito nyo si A? Akala nyo ba hindi ramdam yun ni B? Akala ba natin ang mga bata hindi matatalino? Ramdam na ramdam nila yun. Alam na alam nila yan. Binigyan sila ng kalikasan ng capacity to survive. So naturally, they know how to survive. They will sense who their friends are and they will sense who their enemies are at young age. At napakahirap na ang tanda-tanda na hindi pa makarecover dahil sa maling pagpapalaki ng magulang. Genesis 27:42-45. When Rebekah found out what Esau planned to do, she sent for Jacob and told him, "Son, your brother Esau is just waiting for the time that he can kill you. Now listen carefully and do what I have to say. Go to the home of my brother Laban in Haran and stay with him for a while. When Esau stops being angry and forgets what you have done to him, I'll send for you to come home. Why should I lose both of you, my sons, on the same day?" Ito namang nanay na ito, ang magaling na ina. Nung nalaman niya na yung panganay niya ay gustong patayin yung bunso, sa halip na sabihin niya sa bunso niya, ay, mag-sorry ka sa kuya mo, halika i-correct natin ang mga bagay-bagay para hindi maging kriminal ang kuya mo, para hindi ka mapatay. Aba, ang sabi pa, magtago ka muna. Nag-text siguro sa kanya, Mami, anong gagawin ko? Magtago ka muna. Bala kang patayin ang kuya mo. Huwag kang papakita. Huwag kang sisipot. Sabi niya, kahit na malayo ka sa akin, sinbali na. Pag nalang humupa ang galit ng kuya mo, tsaka ka bumalik. Bakit kailangang mawala kayo sa buhay ko ng sabay? Kasi alam niya, nawala na si Esau dahil sa kanilang pandaraya. Parang isa na lang ang anak niya. Sabi niya, bakit ko hahayang ikaw nakaisa-isang natitira kong anak ay mapatay pa? So ang nangyari sa nanay na ito, nawalan siya ng panganay, nawalan din siya ng bunso. At maraming mga ganyang magulang burara sa pagpapalaki ng anak. Kayo, baka may mga paborito para sa inyo ang kwentong ito. Sasabihin ng iba, Pastor, hindi naman po maiwasan medyo matimbang yung iba. Oo nga, kasi siguro lagi kang inaabutan ng kape, kinakamot ang likod mo, nilalagyan ng katyali sa mga eksema mo. Siyempre, matimbang ng konti yon. Pero huwag mo naman masyadong ipahalata kasi anak mo rin yung iba. Huwag naman yung harapan-harapan. Anak, narito ang tiyan ng bangus. O ikaw, eto ang kaliskis. Sa'yo yan. Ano siya? Pusa. Lagi nilang may paborito. Pag may pasalubong, isang pirasong hopya para lang doon sa kay sintang anak. Yung iba, wala. Alam nyo, kaya nagkaaway-away magkakapatid na ganyan. Kagagawa na magulang. Dapat nga, pag nagkakainggitan, ikaw pa magsabing, hindi, mahal ka ng ate mo. Hindi, mahal ka ng kuya mo. Ganun dapat ang magulang nagbabalance, hindi yung may kakampihan pa. Mamaya yung mag-asawa na magkaaway kasi may kanya-kanyang kinakampihan. Hindi isinulat ang mga kwentong ito para maging dekorasyon ng buhay natin. Isinulat yan para pag-aralan at kapulutan ng aral. Through misdeeds,
parents could lose their children. Napapariwara, nawawalay, may nakukulong pa, may napapatay, may nakakapatay, na hindi sana dapat mangyari o minimized lang dapat yung mga ganon kung pinalaki ng tama. Anong kinalaman nito sa topic natin na more than one blessing to pay your most natural debt, which is love? Bakit kasi hindi nalang itinuwid yung mali? At bakit hindi hinati ang pagmamahal at pag-ibig? Dahil sa tradisyon? Dahil sa kaugalian? Itutuloy mo pa rin yan kahit hindi maganda ang resulta sa iyong buhay, kahit na naghahati sa iyong pamilya, kahit na unjust? Ang mga tunay na anak ng Diyos ay dapat mag-isip. Kaya maraming tradisyon ng Israel itinuwid ni Jesus, kahit Sabbath. Sabi niya, kung nakakabuti sa inyo magtrabaho sa Sabbath, di magtrabaho kayo. Why follow the law to the letter to the point that you are oppressed? Kanya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Romans 13:8-14. Let love be your debt. If you love others, you have done all that the law demands. Can you imagine Paul interpreting all the laws of Israel? Sabi niya, alam nyo, ang tanging utang nyo lang sa kapwa, ang utang na ibigin siya at mahalin. Pag mapagmahal kayo, natupad nyo na ang lahat ng kautosan. Yung pala, ang lahat dapat ng interpretation at application ng kautosan ay maging loving ka, considerate, and loving, and kind, and soft-hearted. Na kahit hindi ka relihiyoso, pag maibigin ka, daig mo pa ang relihiyoso. Kasi ang pag-ibig sa kapwa, ang pagmamahal, ang pinakamataas na uri ng relihiyon. Paul said it very clearly. You have done all that the law demands. In the law, there are many commands, such as be faithful in marriage, do not murder, do not steal, do not want what belongs to others. But all these are summed up in the command that says, love others as you love yourself. No one who loves others will harm them, so love is all that the law demands. Sabi niya, sari-sari ang mga law, huwag kayong magpalito sa dami. Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang makiapid, huwag kang magtaksil sa asawa mo. Sabi ko noon, marami yan, pero isa lang talaga yan. Maging maibigin ka sa kapwa. Ibigay mo kay Juan ang kay Juan, huwag mong nakawin kay Juan para ibigay mo kay Pedro. Kasi ang pag-ibig, you don't steal from Peter to give to John. May asawa na siya, huwag mong nakawin. May asawa ka na, huwag kang magpanakaw. Dapat sa asawa mo ikaw. Sabi ko noon kasi, yung karapatan mo ay tumitigil na pairalin kung ito ay tatapak na sa karapatan ng iba. Sabi, huwag kayong magpalito. Ang dami-dami talaga mga laws. Pero ang ibig sabihin lang yan, pag-ibig. So pag ang interpretation mo sa law, ang pagsunod mo sa law, ay hindi ka na magiging maibigin, magiging baligtad pa, magiging malupit ka pa, maling-mali ka. Huwag mo nalang sundin dahil mali ang application mo. At marami mga tao masunod lang kaugalian, ang law, ang tradition, ang doktrina. Kahit sila maging malupit, gagawin nila. You defeat the purpose because the purpose of the law, the interpretation of the law, and the application of the law is only one: be loving. Love people. Yun lang ang sinasabi ng law. At nalungkot tayo dahil maraming pag-interpret at pagbasa ng law, ang bunga, hindi ka loving, di nabaligtad. So, napaka-importante. But do not love Jacob at the expense of Esau. Katulad nitong tatay, na ibigay na niya ng mali, pinanindigan. Yung nanay, mahal niya si Jacob, kahit nadayain niya si Esau. Hindi pagmamahal yon. Kasi pag mahal mo si A, pero para mahalin mo siya, nanakawin mo si B, hindi na loving yon. Dapat lagyan ng balanse. Mamahalin kita hanggang hindi ko kailangang mangmuhi sa iba. Bibigyan kita hanggang hindi kailangang nakawan ko ang iba. Yun ang love. Hindi yung love kita, let's hate the others at tayo nilang mag-enjoy sa buhay. Ang linaw-linaw ng interpretation ni Paul sa Romans. Ephesians 5:21-33. So let's bring home the issue of love very close to our hearts. Honor Christ and put others first. A wife should put her husband first as she does the Lord. Ito yung may ibang reading na submit to your husband.
So inaalipin ka na, binubuhusan ka na kumukulong tubig, tinutusok ka ng aspile, yes ka pa rin ng yes dahil submit. Of course not. That is not the meaning of that. Ang sinasabi ng submit is put the interest, very especially the honor and dignity of your husband above yours. So ang talagang matinong reading nung submit to your husband, huwag kang gagawa ng nakakapagpasaya sa'yo pero nakakasira ng dangal ng iyong asawa. So kung ayaw ng asawa mong lalaki, napakalat-kalat ka, pagulong-gulong, pakembot-kembot sa lansangan, manahimik ka sa bahay, yun ang ibig sabihin ng submit to your husband. Hindi ibig sabihin na alilang-alila ka, alipin ka, aping-api ka, submit pa to your husband. Ang ibig sabihin, submit to your husband in area of your chastity and dignity, that nothing that you will do will destroy his honor. Yun ang enlightened meaning nun, hindi yung ginugulpi ka na, payag ka pa kasi submit to your husband. A wife should put her husband first as she does the Lord. A husband should love his wife as much as Christ loved the church and gave his life for it. So each husband should love his wife as much as he loves himself. And each wife should respect her husband. Yun ang ibig sabihin ng submit to your husband, respect. At ito, very clearly in terms of sexuality and morality, respect your husband, submit to his dignity. Isurrender mo sa kanyang dignity ang mga iba mong hilig at gusto sa buhay. Pero, exchange yun. The wife submits to the husband in terms of chastity and cleanliness and holiness, but the husband loves the wife as his own body, as Jesus loves the church. Hindi yung pareho lang kayo nagtrabaho maghapon, pagdating sa bahay, si wife pa lang lahat-lahat. Siya pa ang mamamalengke pagkagaling sa office, magkakaliskis ng isda, magluluto, magkakain, pagkatapos magliligpit at maglalaba at mamamalansya para sa isusod yung bukas. Tapos ikaw nanonood ka lang ng TV. Hindi yun love. Kailangan tinutulungan mo, lalo hindi mo naman nabibigyan ng maraming pera para meron siyang mga katulong. Sabi, dapat ikaw ang tumulong, husband. Ano ka, si Emperor Caligula? Ang liit-liit naman ng sweldo. Tapos among-amo. Dapat fair. Yun ang sinasabi nitong verses na ito. Yan ang love in action. Na hindi ako magpapahinga at your expense. Hindi ako magpapakaginhawa na ikaw lang ang napagod. Love your partner. Yun ang ibig sabihin. Respect your partner. How many partners hunger for love? Gaano karaming wives or sometimes husbands may mga lihim na kinikim-kim na sama ng loob at hinanakit kasi ang feeling nila hindi sila minamahal enough. Hindi naaalala ka nila mga birthday. Yung ba namang wife mo birthday, re-regalohan mo ng rice cooker. Pagkain mo rin ang lulutuin niya doon sa rice cooker na yon. Dapat pagka-regalo kay wife pang personal, hindi vacuum cleaner. Para sa buong pamilya yun kunwari pa birthday gift. Bumili ka lang ng gamit sa bahay, itinapat mo sa birthday niya para ka makatipid. Kailangan pang kanya talaga. Yun ang maraming mga wives hindi lang kumikibo kasi nahihiyang kumibo. Iniisip nila parang hindi naman dapat kumibo. Pero hindi sila kontento sa pagmamahal ng husband. So, makiramdam ka naman. Akala mo kung sinong prinsipe tonyoso na ikaw si lover boy of the world. Yun naman pala ang asawa mo ay lungkot na lungkot. Kailangan makiramdam. Ephesians 6:4, parents, don't be hard on your children. Ang linaw ng turo, don't be hard on your children. Kung ang talent nila talagang pang 10th honorable mention, huwag niyo na pilitin maging valedictorian. Don't be hard on your children. Siyempre, meron namang 10th honorable mention, baka 11th pa nga. Kung yun ang assignment niya sa buhay, best na naman niya, ginawa na niya, huwag niyong pilitin. Mga nanay-nanay naman kumisa, sila nagko-competition, yung mga anak ang props. So, importante, love your children. Many parents are not aware of this, but many children hunger for love. Ang daming anak, ang assessment nila, hindi sila mahal na magulang. O hindi sila mahal enough. Although yung magulang, akala nila hero na sila, na minahal na nilang todo, pero sa perception pala ng anak, hindi. Dapat makiramdam. At dapat humanap tayo ng mga senyales. Ang anak pala natin ay nagmamakaawa, namamalimos ng pag-ibig ng magulang. Exodus 20 verse 12.
Respect your father and your mother, and you will live long in the land that I am giving you. And in so many words and many other verses, love your parents. Children, love your parents. Para yung first half of our lives, our parents are the ones doing the loving most of the time. Pero dapat yung second half of our lives, we are doing the loving. Nagpapalit ng role ang anak at magulang. Habang bata pa ang magulang, siya ang nagmamahal ng todo-todo sa anak. At pag tumanda na yung magulang, yung anak naman ang nagmamahal ng todo-todo sa kanya magulang. Gaano karaming magulang ang hindi lang gumikibo, pero sa kanilang panukat, hindi sapat ang pagmamahal sa kanila ng kanilang anak. Hindi sapat ang pagpaparamdam at pagpapakita, lalo't nagkaroon na ng asawa at sarili ring mga anak, halos ay malimot ang magulang. A lot of parents grow old, sail into their sunset years, sad, hungry for love, especially at old age. Love your parents. That is a very clear teaching of Scripture. Huwag makalimot, di lang dahil may sarili ka ng asawa at mga anak, ay ipapaisang tabi mo na ang iyong role to love your parents. Lalo ko ang magulang nyo'y nabawasan na sa makabilang buhay ng isa na lang yun natira. Mas sensitive yun, mas malulungkutin, mas maramdamin. Kailangan mas dadagdagan ang ating pagpapatunay at pagpaparamdam ng ating pag-ibig. Matthew 5:43-48. You have heard people say, love your neighbors and hate your enemies. But I tell you, love your enemies and pray for anyone who mistreats you. Then you will be acting like your Father in heaven. He makes the sun rise on both good and bad people, and He sends rain both for the ones who do right and for the ones who do wrong. If you love only those people who love you, will God reward you for that? Even tax collectors love their friends. Even bad people love their friends. If you greet only your friends, what's so great about that? Don't even unbelievers do that? But you must always act like your Father in heaven. Pag sinabi kasi sa Bible nung araw na tax collector, ibig sabihin sinner or bad, it doesn't follow ngayon na yun ay ganun din. Maraming tax collectors na honest. Pero ang ibig sabihin ng original language na yan ay bad. So sabi, kung masamang tao nga maibigin sa mga nagmamahal sa kanila, edi kung ang mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, walang kang pinagkaiba. Pero dahil anak ka ng Diyos, dapat nahigitan mo yung ginagawa ng mga karaniwang tao. Yung kaaway mo, mahalin mo rin. Nakita nyo, love your neighbors. At extreme pa nga love your enemies. Mga kapatid, if the Bible tells us that we should love our enemies, what is your excuse not to love your parents, your child, your brother, your sister? Kahit nga enemy, pinapalove di lalo naman yung ating mga kapamilya. Utos at privilege. Give people what you owe. Magulang, habang bata pa inyong mga anak, you owe them the love. Mga anak, pag matanda na ang inyong mga magulang, you owe them the love. Lumilipat ang ating papel. Romans 13:7-8. Pay all that you owe, whether it is taxes and fees or respect and honor. Let love be your only debt. If you love others, you have done all that the law demands. Kung ikay relihiyoso pero hindi maibigin, mas mainam pa ang hindi relihiyosong maibigin. Daig ng maibigin ang relihiyoso. Paano na kung spiritual ka na, maibigin ka pa? Yun ang napakaganda. Loving is high religion. Mark 12:31. The second most important commandment says, love others as much as you love yourself. No other commandment is more important than this. No other religious doctrine or practice is more important. Love is duty and privilege. Breaking one sacred duty to love breaks people's hearts, and they leave deep wounds that almost never heal. Wounds that only Jesus
can heal. Kaya marami mga tao, mature na dapat ang edad, pero immature pa ang emosyon. Kasi hindi nakatanggap ng sapat na pag-ibig ng bata pa. Kaya buong buhay, naghahanap ng pag-ibig. When love is deficient, especially in childhood, people embark on a lifelong quest for love, for the so-called blessing, for approval, attention, for admiration, and even desire. Kaya may mga taong kinakarir na maging sobrang kakit-akit kasi may kulang sa kanilang kalooban na sa tingin nila mapupuno lang pag may naakit sa kanila. Merong sobrang gustong mag-achieve kasi kailangan nila ng admiration. Kasi siguro nung lumalaki sila, walang nag-admire. Baka nilait-lait pa at binasupasura ng sariling magulang. Kaya pagtanda, habol na maka-cover up at makapag-make up, gagawin ng lahat, pahihirapan ng lahat at ang sarili para mag-achieve, para may humanga. Even this very, very tiring quest for excellence could be a cry for help. Kaya kanya-kanya nang gawa ng gimmick para mapansin, para mapuri, kasi kapos nung bata pa. You see mga magulang, pag nagkulang tayo sa pag-ibig, pagmamahal, pag-aruga, pagbigay ng attention, pagpuri sa ating mga anak sa tamang paraan, pagkulang doon, buong buhay, hinahanap nila ang kapalit at katumbas nun. To the point that some of them make clowns of themselves, just trying to win the approval and if possible, the admiration of the world. And if you cannot be approved or admired, at least you should be desired. Kaya yung mga iba talagang halos kalakalin na lang ang katawan para maging kapansin-pansin dahil yun na lang ang paraan nila para makatawag ng positive attention. Pero nabibigo pa kasi negative attention pa madalas ang napapala. Napakalaking karukahan, kahirapan, kasalatan yung hindi ka namahal. Lalo nung maliit ka pa. Kaya patuloy ang paalala natin sa mga magulang, mga tiyo, tiya, mga lola at lolo, mahalin nyo, pero disiplinahin, turuan ng tama, turuan maging responsible ang mga bata. Ang pagkukulang natin habang maliit pa sila ay halos hindi na mapapalitan pa buong buhay nila. And they live broken lives, chasing one rainbow after another, working so hard to be admired, to be accepted, and if possible, to be loved. Halos mamalimos ng pag-ibig, halos bumili ng pag-ibig kasi yun ang kulang. Malaki ang pananagutan ng mga hindi nagmamahal sa mga bata. At kung tayo naman yung lumaki na, hindi tayo namahal, hindi mo na ibabalik ang panahon. So tama na ang dramang bukid, edi mahalin mo sarili mo. Magpakatino ka, magpakaayos ka, at maging mapagmahal ka sa iba, hoping na masuklian din naman ng tamang pag-ibig, ang iyong pag-ibig. Patawarin na yung mga namayapan at namatay na at nagtandaan na nagkulang sa'yo kasi baliwala, sayang lang kung patuloy kang mabubuhay sa paninisi, sa galit, sa puot, sa panghihinayang kasi hindi na yun may babalik. Ang dapat ngayon, kung ano man ang kulang sa'yo noon, kuhanin mo sa Panginoong Jesus. At kung ikaw ay mabiyayaan ng taong magmamahal din sa'yo, edi salamat. Pero hindi mo kailangan to cheapen yourself just to get attention and just try to buy love. But be the person that is worthy of God's love. And the way to be worthy of God's love is to be loving to others. Because what we do to others, we do to God. Spouse, love your partner for all the love he or she lacked from his family or in his or her childhood. Kayong may mga asawa na, alamin nyo naman ang pinagmulan ng inyong asawa, paano siya naging bata, anong naging buhay niya, at kung makita nyo kulang na kulang sa pag-ibig siyang natanggap, kayo magpuno kasi kayo ang partner niya sa buhay. Kaya sabi ng isang popular line sa isang movie, mahalin mo ako para sa lahat ng hindi nagmahal sa akin. It's a very tall order, ha? Nasingilin mo sa isang tao lahat ng utang sa'yo ng mundo. Pero kung ikaw ang nagmamahal sa kanya, punan mo ang lahat ng kulang at hindi niya natamasang pagmamahal. Children, love your parents for all the love they missed from their own parents.
Alam nyo nga ngayon ang mga magulang, paluwag ng paluwag, nagiging more and more indulgent. Kaya pag bumalik ka sa family tree, yung tatay mo ang higpit sa'yo, pero yung lolo mo siguradong mas mahigpit pa sa tatay mo kaysa mahigpit yung tatay mo sa'yo. Pabalik ng pabalik yan. Kaya mga tatay, nanay din natin, minsan biktima rin sila ng mga pamilya nilang hindi sila minahal ng ganap, o kaya ang pag-express sa pagmamahal hindi tumpak. Dinaan na lang sa palo, dinaan sa disiplina para makakreate ng character, pero walang balance. So sometimes we blame our parents for not loving us enough, but the point is, they too were never taught by their own parents to be loving. Lahat tayo biktima ng mga pagkukulang ng iba. But let us not have a victim's attitude and a victim sentiment na para tayong laging biktima at kawawa. We are victorious in the Lord, and the Lord Jesus can fill us for all that we never had. Kaya napakahalaga na magkaroon ng napaka-personal na relasyon sa Panginoon. Hindi na tayo dapat na magdrama sa mga hindi natin natanggap noon dahil marami pa tayong pwedeng tanggapin from God and from God's people. If only God's people would obey the teaching of God to be loving. Tama na ang pagdadrama sa mga nakaraan. Patawarin na ang lahat. Move on because it's the only way to be free. Parents, love your children for all others who will not love them. Ang isa sa mga pinaka-bumabasag sa puso ng magulang yung anak mong pinalaki, minahal, magkakaroon ng asawang pabaya, magtataksil sa kanya, aabusuhin siya, kakawawain siya. Ang sakit sa magulang nun. Kaya mahalin nyo na ang inyong mga anak kahit wala pa silang mga asawa dahil hindi tayo nakakatiyak na mamahalin talaga sila ng papakasalan nila. Siyempre sa wedding day, nagmamahalan yan, nagsusubuan ng cake. Mamaya nagsasampalan ng cake yan. Pagdating ng panahon, kung may cake pa, baka yung patungan na lang ng cake ang ihagis. O mga sweetie-sweetie pie, loving-loving na mga sumpaan sa kasalan. Nawa, matupad. Sabi nga ng mga bata, good luck na lang. Kaya dapat, mahalin natin ang mahalin habang nasa poder natin. Kasi pag pinawalan na natin, hindi natin nakakatiyak tayo na mamahalin nga sila ng iba. Nung pagtitiwalaan nila. Love your brother and sister for the others who will not love him or her.